could you pray until something happens? Hallelujah. Luke chapter 10 verse 19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the powers of the enemy, and nothing, I say nothing, hallelujah, will harm you. Hallelujah. Isa sa pinakamahalaga na maibibigay natin na kabutihan sa ating asawa ay kapag naibigay po natin yung respect that is due for them. Na ang kanilang buhay. I tell you mga kapatid, sa aming mga bisita, anuman po ang ating mga accomplishments sa buhay, may kulang kapag wala si Kristo. Praise God. Let's just give him all the praise that we are alive and well in Jesus Christ. Amen. Here you fear God, meaning you respect God, you love God. How many here? But the ultimate source of your freedom is your relationship with Jesus. Don't talk to me that way. I'm a child of God. I have the Holy Ghost. Don't talk to me that way. Life, you try to be in control of your own life. You control yourself, you control other people, instead of allowing Jesus to control your life. You don't want Jesus to control your life. You have to repent of that. You have to repent. That is all sin. We need to repent. Repent of fear. Your fear that you are not good enough, fear to speak up, fear to feel, fear to dream big dreams. You repent of that. Could you recognize? Hayaan niyo akong mangaral ngayong araw. Mga Pentecostal na kababaihan, hayaan niyo akong mangaral kunyan na daw. Na kayo nga Pentecostal na babae, bayaan niyo siya di mangisuro kanyan. At sa rin yung Pentecostal, kunyan niyo yung mga ibagat atan niya alo. Mga Pentecostal na babae, tugutin ninyo ako na magawali sa inyo subong na adlaw. Mga Pentecostal na babae, tuguti ko na magwali sa inyo karong adlaw.
siya sa anghel sa Ginoo. Over one sinner who repents. Tungod sa usa ka makasasala nga nangayo og pasaylo. This is why we fast and pray. Ito ang dahilan kung bakit tayo nag-aayuno at nananalangin. Mao kini ang hinungdan ngano kita magpuasa ug mag-ampo. This is why we preach the Bible. Ito ang dahilan kung bakit natin pinapangaral ang Biblia. Mao kini ang hinungdan ngano gisangyaw nato ang Biblia. It's all because of souls. Ito ang dahilan sa mga kaluluwa. Iningan kini tungod sa mga kalag. Pentecostal ladies, stand up and speak up. Mga Pentecostal na babae, parog ug tingog kamo. Ang Diyos ay tinatawag ka. Ikaw, at ikaw. Gitawag ka sa Diyos. Ikaw, ug ikaw. Sa iyong tahanan, sa iyong pinagtatrabahuhan, at sa iyong barangay. Ang imong puyanan, ang imong lugar sa trabaho, ug ang imong silingan. Yan ang magiging misyon mo para humayo. Kana mamahimo nga imong misyon. Your story and testimonies. Ang iyong mga kwento at mga patotoo Ang imong mga sugilanon ug mga testimonya. ay maaaring makapag-akay ng mga tao kay Heso Kristo. Makagiya ka sa mga tao ngadto kang Hesukristo. Maaaring humarap ka sa mga problema at pagsubok. Tingali mo atubang ka og daghang pagsulay. Maaari kang makaramdam ng panghihina at kawalan ng tiwala sa sarili. Tingali makasinati ka og kaluya o kawan-an sa kumpiyansa sa kaugalingon. Ngunit kapag tinawag ka ng Diyos, siya ang maghahanda sa'yo. Apan kung gitawag ka sa Ginoo, siya sad ang mag-andam para kayo. Nabautismohan ka sa pangalan ni Jesus. Ibautismohan ka sa ngalan ni Jesus. Naglasag mo ang kaloob ng Espiritu. Aduna kay regalo sa balang Espiritu. Ngayon kaya mong magdala ng kaluluwa kay Jesus. Kung sa man ang imong kinadak ang ganti, dili ang palakpak sa daghan. Hindi ang yaman ng mundong ito. Dili ang kwarta sa kalibutan. Kundi ang kinabuhi nga walay katapusan nga gasa sa Ginoo. Ipakita kini karong adlaw sa ko kababayi nga adunay misyon. Ako mo ideklara nga si Jesus ang nag-inusara ug ang tinuod nga Ginoo. Tanan kini tungod sa mga kalag. Magapalagpag ta sa Ginoo. Hallelujah! Una, pangalawa,
Pangatlo, oo, ako'y isang abogado, tagapagtanggol ng mga naaapi, ipinaglalaban ang karapatan, nalalapitan at nahihinga ng tulong. Ako ang hukom at nasa akin ang hustisya. Kaya kong itama ang mali, kaya kong baluktutin ang tama, kaya kong palayain ang walang sala, at kaya ko rin mahatulan ang walang sala. Ngunit, sa bawat kaso, sa bawat panalo, sa bawat pukpok ng hukom, ay may lungkot na pumupukaw sa aking damdamin. Sa bawat luha ng mga nahatulan, ay may lumuluha sa aking kalooban. Humihiyaw at nagsasabing mali ang iyong ginagawa. Sa bawat pukpok ng hukom, ay umieko sa bawat pikit ng aking mata. Oo, alam kong mali. Ngunit hindi ko kayang baguhin ang aking sarili. Nanaig ang sariling kagustuhan. Nais kong baguhin ang maling paghatol na aking ginagawa. Nais kong maging mabuti sa aking kapwa. Ngunit sino? Sino ang aabot sa akin? Sino ang magsasabi sa akin ang dapat kong gawin? Tulungan niyo ako. Tulong! Tulong! Ang kalusugan. Oo, nasa akin ang husay sa paggagamot. Ngunit sa kabila ng mga ito, may mga bagay na sumisigaw sa aking kalooban. Isang buwang sa puso ko na tila may hinahanap at sinasabang higit na nagbibigay buhay. Hindi sapat ang dilim, hindi sapat ang husay. May kulang sa akin na dapat kong gawin. May mga tanong sa aking isipan na hindi kayang sagutin ng siyensya. Sino ang makapagahayag nito sa akin? Sino ang makapagbibigay ng pulungan sa buwan na ito? Sino? Sino? Pagkain. Buti pa ang mayayaman. Sa oras ng pagkain, may nakahandang pagkain sa hapagkainan nila. Higit at sapat ang kanilang biyaya. Pag namamaya ako o mang-hold up, ay, ang mga hayop, kumakain kahit hindi naghahanap buhay. Ang mga ingon, palipat-lipat lang pero hindi nagugutom. Hindi nakakapag-isip ng mga bagay na masama. Ngunit akong tao delikado na Diyos, tao kawaris daw niya, tao espesyal sa Kanya. Bakit nahihirapan, nagugutom, walang nais tumulong? Sabi nila buhay ang Diyos at tumulong sa mga katulad ko. Totoo nga ba buhay ang Diyos? Totoo nga ba nasa Kanya ang tunay na buhay? Nasaan ang mga Kristyano na sasabing may Diyos? Nasaan sila ngayon? Saan ko sila makikita? Kanino ko lalapit upang mapatunayan na may tunay at nag-iisang Diyos? Kaya kapatihin silang tulad ko na naghahanap ng katotohanan. Sino? Sino ang dapat magayag? Sino ang dapat magsabi? Sino? Sino? Sarap ang aral. Lalo na, matalino na, mayaman ka. Siyempre, may allowance sa bawat pasok sa eskwela. At may dagdag pa kung may mataas na markang nakukuha. Ngunit, sa paglipas sa mga araw, may lungkot na gumuguhit sa aking puso. Nang dahil sa perang tinatanggap ko, kaya ko suhulan ang taong gagawa ng dapat ay gagawa sa akin. Sa paglipas sa mga araw, may lungkot na nagbibigay ng hirap sa akin. Habang nakikita ko ang aking magulang, sila'y nagsisikap upang ako'y mapag-aral sa magandang eskwelahan. Habang ako'y patuloy sa panloloko sa kanila, ang paghihirap nila'y di ko kayang tumbasan ng kabutihan. Ang paghihirap nila'y
mong pinahalagahan. Kasi numalingan ang aking iginaganti. Ang gatintong buhay ay labis na nagbibigay sa akin ng lungkot, bigat ng kalooban. Ngunit di ko kayang paglabanan sapagkat tinakpan na ng Diyos ang aking buhay at di ko na makita ang Diyos. Nais ko'y tunay na pagbabago. Ngunit sino ang tutulong sa akin? Ano ang dapat kong gawin upang muli ko makita ang Diyos? Sino ang magtutulong ng tunay na pagbabago? Meron ka ba? Sino? Sino? Tama. Tama ang nakikita niyo. Ang ganda ko, di ba? Sexy. Yan! Ang ginagamit kong paraan para kumita ng pera. Para ibigay ang pangangailangan ng aking mamahal sa buhay. Ate, mahigit pera! Anak, may sakit ang magulang mo! Hindi nila tinatanong ano ang trabaho ko. Yes, isa po akong babaeng bayaran. Ano pong masasabi niyo? Hindi po ba isa din kayong nagtitiri sa akin? Kayo! Hindi ba ikakahiya niyo ako kung kayo ang magulang ko? Kung kayo ang kapatid ko, hindi ba ikakahiya niyo ako? Pero ito yung pinagkakakitaan ko. Madali kong kumita ng pera dito. Isang gabi, 100,000. Ang pinag-uusapan dito, hindi mayaman. Kung hindi, mayaman na mayaman. Nakapagpatayo na ako ng mansyon. Pero, alam niyo po ba, natitiri ako sa sarili ko. Ako mismo walang kapayapaan. Kayo ba ay alam na makasasagot sa tinahanap kong katanungan? Meron ba kayo? Kayo? Kaya niyo ba akong mahalin? Naghahanap ako ng tunay na magmamahal. Naghahanap ako na sinasabi ng Diyos. Gabi-gabi ako nagdadasal pero bumabalik ako sa kasalanan. Walang pwede magmahal sa akin kung meron may anak sa inyo. Pwede niyo ba akong tulungan? Pagod na ako. May mga oras na gusto mo nang kitili ng buhay ko. Pero may takot sa puso ko. Kaya niyo ba akong tulungan? Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Sino? Sino? Sa konting panahon, maramdaman ko ang kapayapaan. Sabi nila, pag gumamit naman ako nito, ay mawawala. Mas lalo na ako nalugpok sa matinding pasakit ng buhay na to. Kaibigan ko, pamilya ko, iniwan nila ako. Dahil wala na akong pag-asa magpapasok. Totoo ba? Totoo bang wala na akong pag-asa magpabago?
bedroom. Your husband is working, or maybe he's teaching Bible study, something, he's late. He did not come for dinner, he's little late, and the devil. You're like, You are just minding your own business. You are lying in your bed, you are maybe reading a book, maybe you are listening to music, maybe you are sleeping, and suddenly the devil, hey, where is your husband, Where? You get out of your bed, you look at the devil and say, hey, get out of my bedroom now, liar. I knew I should pay, and I knew the price for justice and law demanded my life, but his tender heart, oh Jesus, hurt my